At kaugnay nga po ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, makausap natin sa linya ng telepono si Professor Guido David ng Octa Research. Magandang gabi po, Prof. Si Ryan Lisiges po ito kasama si Clazel Pardilla. Yes, magandang gabi Ryan and Clay and sa mga viewers and listeners natin. Apo. Prof, dito po sa latest na survey ng Octa na 69% yung pabor sa impeachment, gaano po kalaki yung ipinagbago ng bilang na ito kung ikukumpara natin dun sa mga naunang survey ng Octa, Prof? Actually, nung I think yung naalala ko nung nakaraan na taon, nag-survey ang Octa Research ng about impeachment at majority din naman pero parang tumaas na nga yung nag-favor sa impeachment proceedings, 69% as of nung March 19 to 25, 2026. Yung survey period with 1,200 respondents face-to-face nationwide survey. So itong 69%, yun nga, nagpakita ng pagtaas ng numbers. I don't have the exact right now, pero sa alala ko, yun nga, yung dati majority ay in favor na ipagpatuloy yung process. Ngayon nasa 69%. So almost 7 out of 10. This is survey ng Octa Research. Doc Guido, marami po kasing ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung pinakamalaking issue na sa tingin nyo nakaapekto sa pananaw ng taong bayan kaya naging pabor sila sa impeachment ng bise? To be transparent naman, itong survey was conducted March 19. So hindi pa talaga full-blown yung hearing sa House of Representatives. And it's possible na baka tumaas pa ito lalo. Pag i-conduct yung susunod na survey, maybe around this May or sa June, na itatanong about the impeachment of the Vice President. So, that's a factor kasi kahit na noon na wala pang evidence, ay majority na, 7 out of 10, ay nagsasabing in favor sila na ituloy yung processor. Sa paniniwala namin ay yung mga Filipinos by and large as a whole, generally ay naniniwala sa proseso na masunod yung justice system, na hindi lang yung minsan yung rinereklamo ng iba na yung justice iba pag mahirap at iba pag mayaman. Dapat pantay-pantay yung justice, na ibig sabihin yung proseso dapat nasusunod. And so may possibility na magbago pa yung numbers na yan sa next survey namin, lalo na naglabas na ng evidence. At pero masasabi ko lang, based on our sentiment tracking, pinamasdan namin yung mga balita lumalabas, ang pinakatumatak sa public based on sa reach ay yung yung may billions na nasa account ng Vice President. Kasi yung mga post about that ay nag-reach na ng mga 50 million views. Pwedeng hindi naman unique views yan, pero kahit na, mataas pa rin yun. 50, at the minimum, mga 10 million people, 20 million people yung nakakita ng or inabutan ng mga balitang ganyan. And I think yan yung isa sa mga primary tumata. Kasi yan yung nag-trending sa news na monitor namin. Prof, nakikita din ba sa datos ninyo kung saang mga rehiyon o anong sektor yung pinakamataas ang suporta sa impeachment at saan naman yung pinakamababa, Prof? Yes, magandang tanong yan. Yung pinakamataas yung suporta sa impeachment, siguro hindi naman nakakagulat. Nasa Metro Manila ay mataas yung suporta sa impeachment. So, isa yan sa mga sa nakikita natin. Unang-una, mabanggit ko lang, yung awareness is 87% nationally. And sa Metro Manila, 87% yung awareness. So, ibig sabihin, 87%, almost 9 out of 10 Filipinos ay nababalitan itong
impeachment at ganoon din sa Metro Manila. At pangalawa, yung 69% ang in favor sa impeachment process na ipatuloy sa Metro Manila nasa 81%, 8 out of 10. So mataas siya. Sa Balance Luzon, nasa 69%. Sa Visayas, 83%, mataas din eh. So nakakagulat nga. And sa Mindanao, hindi ganun kataas. Nasa 61%, 6 out of 10. So mas mababa sa Mindanao. Doc Guido, nabanggit niyo po kanina yung dami ng viewership doon sa pagtalakay po ng impeachment no kay Vice President Sara Duterte. Gaano po kalaki yung naging ambag ng social media doon po sa resulta ng survey, lalo na po't maingay din po yung diskurso sa mga online platform? Yes, although hindi namin masusukat precisely kung gaano kalaki yung ambag ng social media, alam natin malaki yung ambag niyan. Dahil yun nga, yung reach niyan at marami ng tao, marami ng mga kababayan natin, ay sumusubaybay sa social media news. Hindi lang sa TV at sa radio. Although TV and radio, TV, mataas pa rin, national TV and national radio. Pero marami na kumukuha ng balita sa social media. At kahit naman yung mga national TV and radio outlets, may mga social media sites, may mga YouTube channels. So, dyan din minsan nakukuha ng mga kababayan natin. So, malaking naging impact niyan kasi yung reach na 50 million, napakataas niyan eh. At yung mga ibang concerns na lumabas sa impeachment hearings, pati yung sa yung supposed or alleged na yung threat ng Vice President against the President sa buhay ng Pangulo ay isa rin niya sa mga bagay na maraming mataas yung reach sa social media, pero yun nga, yung pinakamataas o siguro pinakamalaking impact yung sa billions eh. So yung pera na pinag-usapan kasi yan tangible yan eh, talagang parang may evidence talaga at talagang something na yung mga kababayan natin, may effect sa kanila yan. Kasi karamihan ng mga kababayan natin naghihirap ngayon eh. Tumatas yung presyo ng bilihin dahil sa gera at sa presyo ng yung oil dahil sa gera nga sa Iran na hindi naman natin kasalanan yan. Pero syempre, affected tayo. Pero yun nga, yung sa narinig nila sa mga accounts ng Vice President na may billion, syempre, parang mas na-impact dyan yung mga kababayan natin. Mhm. Prof, may posibilidad po bang magbago pa yung public opinion habang umuusad yung impeachment? At ano sa tingin niyo magiging standing pagdating sa politika, political standing ni VP Sara pagkatapos ng lahat ng ito? Prof? Well, syempre, hindi ganun kadali ma-predict kung ano yung magiging standing ng Vice President. Pero definitely, pwede pa magbago yung mga numbers niya. It can go both ways eh. Kung magkaroon ng backlash sympathy, lalo na kung kunyari, hindi ma-handle na maayos yung impeachment. I think yung sa House of Representatives, okay naman yung handling. I mean, I think they gave they gave the chance for the Vice President to defend herself and yung legal team niya. Sa pagdating sa Senate, syempre, hindi natin alam kung ano magiging timpla dyan eh. So we have yet to see next week. So that could change kung somehow magkaroon ng sympathy, pwedeng tumaas ulit yung favorability ng Vice President. Pero kung yun nga, lumabas, I mean, maiulit na yung mga ibang evidence ay in detail matingnan nila, then posibleng bumaba pa further yung tiwala sa Vice President and yung mga numbers niya posibleng bumaba pa. Opo. Doc, ano naman po yung nakikita nyo na epekto nitong impeachment case laban sa BIS sa mga alyansa, lalo na po sa preparasyon para sa 2028 elections? Go ahead po, Doc. Yes, nakikita naman natin na although syempre yung Vice President meron siyang mga strong allies, kasama kabilang dyan, for example, si Senator Bato. Ang concern lang with Senator Bato is, balita natin na ngayong araw lang ay may nailabas na warrant of arrest from ICC. So,
Hindi tayo sigurado kung magiging visible si Senator Bato sa Senate. Pero meron namang mga known allies, traditional allies, yung Vice President sa Senate. Pero marami dyan ay nasa fence eh. And isa sa leverage na ginagamit ng Vice President or ng team na Vice President is na siya yung magiging Pangulo sa 2028. Na it's a given. Na siya yung, or we don't deny na malaki pa rin naman yung chances niyang maging Pangulo kasi according sa polling survey ay andun pa rin siya, nangunguna siya. Pero at this time, may mga lumalabas na mga pangalan na nagpapakita na competitive sila against the Vice President in scenarios sa 2028. And kung nagkakast ito ng doubt sa mga tao na yung Vice President ay sure na maging Pangulo sa 2028, ganun din siguro sa mga ibang senador, baka magkaroon din sila ng doubt na kung sino yung magiging front runner sa 2028. And it could change the calculus sa Senate voting pagdating sa impeachment. But we have yet to see. So, depende siguro kung anong pinaniniwalaan ng mga andito sa fence, yung mga ibang mga, kumaga parang mga swing voters sa Senate, they could vote for the impeachment or they could vote for acquittal. So, it depends siguro sa presentation ng evidence at sa yung paniniwala nila. Pero pag, kunyari, nakikitang bumababa yung numbers ng Vice President, ay baka magbago yung ihip din ng hangin dito sa mga senators, magpalit din yung kanilang decisions. Prof, panghuli na lamang po, sa inyo pong opinion, ano po yung ipinapakita ng survey na ito tungkol naman sa sentimiento ng publiko sa accountability ng mga opisyal ng pamahalaan, Prof? Well, definitely, pinapakita ng survey na public officials should be held accountable or at least ilabas yung evidence laban sa kung meron laban sa kanila at pag-aralan at tingnan. Kaya may ombudsman tayo eh. Kaya masipag ang ating ombudsman. Pwedeng ihaing yung kung meron talagang legitimate na claim. Siyempre, ayaw rin naman natin yung may haing lang na haing ng mga fake news at yung mga false accusations na wala naman krimen. Kasi yung mga iba, may mga ibang state actors na naninira lang talaga. Pero, yun nga, pag may legitimate claims, ay yung accountability ay mahalaga kasi para sa ating demokrasya. Alright, maraming salamat po sa oras, Professor Guido David ng Octa Research. Magandang gabi po.